Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng ocular inspection ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Makati Science High School kaugnay ng alegasyong overpriced umano ang nasabing gusali na itinayo ng alkalde pa ng Makati si Vice President Jejomar Binay. Ayon kay Senador Antonio Trillanes, napakamahal kung may tuturing ang gastos sa bawat classroom. Ito'y dahil hindi naman anya extraordinary ang mga silid. Narito ang report ni Benj Bondo. Ang investigasyong nagsimula sa overpricing ng gusali ng pamahalaang lungsod ng Makati, nagsanga-sanga at lumaki pa. At ngayon, pati ang isang paaralan sa lungsod nadadawit sa aligasyon ng katiwalian. Ito ang Makati Science High School sa Barangay Sembo. Sabado ng umaga, nagsagawa ng inspeksyon sa paaralan ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na sina Senador Coco Pimentel at Senador Antonio Trillanes IV. Anila maayos at ligtas ang pagkakagawa ng mga silid ng paaralan. Gayunpaman, hirit ni Trillanes, masyadong mahal ang halaga ng pagpapagawa sa mga silid-aralang ito. May 10 palapagang gusali ng Makati Science High School. Ang kabuuang floor area ng paaralan aabot sa 2,844 metro kwadrado na sakop ang 54 na silid-aralan. Ang halaga ng pagpapagawa sa bawat silid-aralan nasa higit 24 na milyong piso. Masyadong mahal kumpara sa pamantayan ng Department of Education sa konstruksyon ng mga ito na nasa higit 600,000 piso lamang. Sa datos na ilalabas ng Makati City Government, lumalabas na higit 70,000 piso ang halaga ng bawat metro kwadrado ng mga silid-aralan ng Maksay. Malayo rin sa halagang itinatakda ng DepEd at ng isang pribadong construction firm. At dahil hindi pa tapos ang dormitoryong ginagawa sa loob ng paaralan, maaaring lumaki pa ang gastos dito. Even say na kaya mahal yan kasi may auditorium. Hindi pa nga tapos eh. Di ba? 1.3 billion. So, you'll have to take out that auditorium doon sa pag-factor mo ng cost. Nakita naman natin even the 5-star hotels won't cost that much to build a room. Based dun sa documents submitted by City Hall itself. City Hall, yung City Hall documents ito. So it's going to be the same documents as the COA. So galing mismo to sa kanila. Ang pagkakataong ito sinabayan ng pasarinang mambabatas kay Vice President Jejomar Binay. Kasi yung mga spokesman niya, hindi naman yan, wala naman sila doon eh. Di ba? Wala sila doon. Hindi nila alam yan. So wala silang karapatan magbigay ng opinion. At alam nyo, ilang beses na tayo pinaglololoko niya mga spokesman na yan. Tawag ko na nga sa kanila, budul-budul gang eh. Kasi pinapasakay yung at pinapaikot yung mga kababayan natin at kayo, mga media. Nakatakdang ipagpatuloy sa Nobyembre 18 ang pagdinig ng Senado ukol sa overpriced na gusali ng Makati City Hall. Una nang itinanggi ni Vice Presidente Binay ang mga naturang aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.